Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, itago mo na lamang po ako sa pangalang Mariz. DJ Lindsay, matagal na po ako nakikinig at nanonood ng Lihim ng Liham, lalong-lalo na po kapag replay. At gusto ko po this time, ako naman ang mag-share ng story ko. Pagpasensyahan nyo na po, DJ Lindsay, dahil hindi po ako magaling magkwento. Ako po ay 29 years old, may isang anak at kasal sa isang OFW. Gusto ko lamang pong mag-confess dito kasi DJ Lindsay, alam kong hindi nyo po ako huhusgahan. Four years na pong nagtatrabaho abroad si Mister. Umuwi naman po siya once a year pero dahil sa pangarap namin, napipilitan po siyang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho pa din. Kung tutuusin, napaka-hardworking po ng mister ko. Mabait, responsable, at halos lahat ng gastusin sa bahay, siya po ang sumasagot. Pero habang lumilipas po ang mga taon, parang hindi ko na rin po kilala ang lalaking pinakasalan ko. Wala na pong excitement. Ang bawat video call, parang kamustahan na lang. Puro anak na lang namin ang pinag-uusapan at laging nagmamadali. Parang nawala na po kami ng amor sa isa't isa. Parang kailangan lang namin mag-usap kaya kami nag-uusap. Wala nang lambingan, hindi tulad ng dati. Hindi ko naman po siya masisisi dahil alam kong pagod siya sa trabaho niya. Pero dahil dito, ramdam ko po na unti-unti nang nagkakaroon ng lamat ang pagmamahala namin. Dito na rin po pumasok ang isang bagay na hindi ko inakalang mararamdaman ko. Ang isa po niyang kapatid na lalaki ay pansamantalang tumira sa amin para maghanap ng trabaho. Galing po kasi siyang probinsya at kahit papano naghahanap po siya ng pangkabuhayan dito po sa Maynila.
Kahit na may mga racket po siya, ang sabi niya doon sa kapatid niya, dito na siya tumira sa amin. Para kahit papano daw, meron kasama yung mga bata at may magbabantay sa akin. Mahirap naman daw kasi babae ako tapos anak ko lang ang kasama ko. Para daw may lalaki sa bahay. Tahimik naman po ang kapatid ni Mister. Palagi din po siyang tumutulong sa bahay at magaling naman makisama. Pero Pangga, unti-unti kong napapansin na mas madalas pa kaming magkakwentuhan ng kapatid niya kaysa sa mister ko. Mas madalas niya pa akong kamustahin. Tinatanong niya rin kung anong mga hilig ko, anong gusto ng bata. At habang tumatagal, parang hinihintay ko na lagi yung pag-uwi niya galing sa trabaho. Ang sarap pa sa pakiramdam dahil may mga pagkakataon na meron siyang pasalubong sa aming mag-ina. Kinukumpuni niya rin yung mga sira sa bahay. Parang siya na yung tumayong mister ko. At hindi naman po sa pagmamayabang pero minsan, nakikita ko rin po siyang laging nakatitig sa akin. Na para bang may gustong sabihin. Kung ano yon, hindi ko alam. Hinahanap-hanap ko na po ang presensya niya kapag wala siya dito, DJ Lindsay. Alam ko naman pong mali. Alam kong bawal at hindi tama. Sa mata ko, sa mata ng mga taong nasa paligid namin at sa mata ng Diyos. Pero hindi ko po maitago sa sarili ko na parang kinikilig ako. At parang nagkakagusto na ako sa kanya. Hindi pa naman kami umaabot sa paggawa ng mali. Pero araw-araw nilalabanan ko po ang tukso. Nag-aalala lang ako, DJ Lindsay, kasi paano kung isang araw, hindi ko na maiwasan. Hindi ko na makayanang labanan ang sarili ko. DJ Lindsay, ano po bang dapat kong gawin? Salamat po kung sakaling mabasa niyo po itong liham ko. Hihintayin ko po ang mga komento ninyo ni DJ Jembo. Muli, ako po si Maris. Ito po ang lihim ng aking liham.